Hi guys, my name is Chris. I live here in Macau, and for today, or should I say tonight, we are going to feature the Durham City here in England, and it's still part of UK. This is feature number 230 out of 1,000 pages. So bakit ko nga ba ito hina-highlight? Sapagkat in the movie Harry Potter, this is the Hogwarts School. In the Avengers Endgame, this is the Asgard home of Thor. So mamaya ipapakita ko yung sinasabi kong Durham Cathedral na sikat na location site ng mga movie settings ng mga Hollywood films. But in real life, this is the Cathedral Church of Christ, Blessed Mary the Virgin, and St. Cuthbert of Durham. So from Newcastle, kung saan dun yung headquarters namin, sumakay kami ng private car and umabot kami ng mahigit 1 hour travel. So malayo-layo din. Hindi namin inasahan na gabi na kami makapunta dito sapagkat nagkaroon kami ng emergency along the way within that day. Pero gaya nga ng sinabi ko, it's better late than never sa mga katulad naming tourist na malayo pa yung pinanggalingan. Talagang sulit na sulit lang yung makaapak kami dito sa lugar na ito. Ito yung Durham City guys, still part in England. So this is around 6 or 7, medyo tahimik na at maagang nagko-close ang kanilang mga shop at malamig na din. So papunta kami sa Durham Cathedral kung saan ito yung pinakasikat na tourist spot dito sa Durham City, England. Nafe-feel ko yung lamig kaya nagpapausok ako gamit ng aking bibig. From our parking lot, siguro mga 20 minutes walk lang, tumawid kami ng bridge. So ito na nga yung Durham Cathedral. Sobrang napakalaki, sayang di namin nakita ng maaga. This was built between 1093 and 1133. Durham Cathedral is a UNESCO World Heritage Site, one of the finest examples of Norman architecture here in Europe. And it cost around £200 per week to run this cathedral. So the church solely rely on voluntary donation, minimum of 5 for the abled person or tourist who can visit here inside the church. Now, nung pumasok kami dito, hindi na namin naabutan sapagkat meron pala silang curfew. I have a glimpse of what's inside pero pinalabas na kami kasi nga time na. Sinabi nila nga babalik na lang kami bukas. Pero sa schedule namin, wala na kaming chance makabalik bukas sapagkat meron na naman kaming ibang itinerary. So naglibot na lang kami sa paligid. And alam nyo ba, yung paligid nito is the graveyard. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero hindi naman siya nakakatakot guys. Parang natural na lang sa kanila dito na yung church ay katabi ng graveyard site. Durham City was named one of the Britain's 8 most beautiful cities by National Geographic. Sayang hindi namin ito nasilayan ng maliwanag pa. At ito na nga yung sinasabi kong grave site. Hindi siya eerie, hindi siya nakakatakot, parang normal na lang sa kanila. Nagpipicture rin kami dito as souvenir dahil hindi kami nakapasok sa loob. Dito pala sa UK guys, pag December, maagang nagsaset yung sun. Kaya kahit 6 PM, madilim na. Masaya naman ako, hindi ako disappointed dahil hindi kami nakapasok. Pero yung makita mo lang yung church, sobrang sulit na to para sa akin. For the whole day, dalawa lang yung itinerary namin. In the morning, which is Cragside, na na-feature ko na din. At in the afternoon, ito yung Durham Cathedral or Durham City here in England. So mahaba-haba din yung binahe namin. Pero sulit naman dahil nasilayan namin ang napakalaking church. Historical landmarks na puno ng kasaysayan dito sa Durham City. So papauwi na kami at naka 360 views ako. Hindi ko na ginamit ang aking Insta360 sapagkat madilim. Kaya cellphone na lang. So sulit naman yung pagpunta namin dito kahit hindi kami nakapasok. Worth it na sa akin yung makatapak sa lugar na ito na hindi ko inaasahan. Around the church, may mga shops din naman habang papauwi kami pero maaga silang nagsasarado. Talagang na-culture shock ako at hindi ako nasanay na mga British yung nakikita ko sa pang-araw-araw na lakarin. Medyo tahimik na yung paligid kahit 7 PM pa lang. Siguro ganito na talaga sila at hindi lang ako nasanay. And meron din palang mga defiance na attitude na ipapakita ko which is I will be post it in a separate video. Nagulat ako sa ginawa nila mga teenager pero hindi naman ako nasaktan. Sa tuwing naisip ko yun, na-amaze na lang talaga ako. Pero hindi ibig sabihin, masasama sila. Mababait naman sila lahat dito. So, dumaan ulit kami sa bridge. And ito na nga, papauwi na kami. Wala kang makitang mga sasakyan or moving vehicle sapagkat
ito talaga yung nature nila, yung paglalakad. Again, thank you for watching and hope you will subscribe to this TikTok account. Ito nga pala si Kuya Maynard guys, yung mabait na nagda-drive sa amin. Or should I say, Doc Maynard here in UK. Thank you for touring us, Kuya. And hopefully, kapag bumisita naman kayo sa Macau, ako naman yung mag-host para sa inyo doon. Peace! Bye-bye! See you next upload!